May idea na kayo na meron akong dalawang power station, parehong Bluetti. At ngayong araw ay meron akong i-introduce sa inyo bago natin gagamitin, Bluetti Portable Solar Panel. Gusto kong i-welcome nating lahat mga first timers, ang bago sa pamilya ni Boy P, si Watod. 9 months ago na ang nakalipas nang binili ko itong van. Bago ko binili ito, andun na talaga ang goal ko na iset ito as a camper van. Mula sa isang ordinaryong minivan hanggang sa unti-unti kong pinaayos ang loob. Una, pinagawa ko muna ang setup na pansamantala. Yung anytime ba ay pwedeng tanggalin. Laka, libre na ang hotel. Wala na bayad sa hotel, bro. Pero hindi rin tumagal, nag-decide na rin ako na i-setup na talaga siya as a camper van. Sa loob ng 9 months, nagawa ko na siya agad. Mula sa ganitong itsura ng van, at ito na siya ngayon. As far as I know, tayo ang pinakauna dito sa Pilipinas na ginamit ang napakaliit na van na to as a camper van. Maraming tanong palagi sa akin, kung saan daw ba ako naliligo, kung saan daw ba ako nag-CCR. Isang tanong na napakasimple lang sagutin. Lahat ng tinutuloyan ko para mag-camping, meron namang mga public CR yan. Kung nasa biyahe naman ako, meron namang CR sa mga gas stations. Isa pa sa mga katanungan sa akin kung saan ba ako kumukuha ng power supply sa loob ng van. Para paandarin ng mga appliance ko tulad ng laptop, rechargeable batteries ng mga gadgets ko na ginagamit ko sa vlogging. Talagang hindi sapat ang power bank sa akin. So dapat malaki ang storage ng kuryente para ibigay ang supply ng kuryente ko sa loob ng van. Kaya ang ginagamit ko talaga, meron akong dalawang Bluetti power station sa loob ng van. Isang maliit at isang malaki. Kaso namumroblema pa rin ako. Napakalaking storage na nga ang dala ko pero kinakapos pa rin ako sa supply ng kuryente. Kasi kapag sa sasakyan ako nagcha-charge, kailangan din umaandar ang makina. So nakakapag-charge naman ako, pero kumukonsumo siya ng gasolina. Doon na pumasok sa isipan ko na kailangan ko ng solar panel. Kaso ang problema, wala nang space ang bubong ko para doon. Kasi meron akong roof tent. Buti na lang ang Bluetti ay merong solar panel. Hindi lang basta solar panel, kundi heavy duty portable solar panel. Okay, welcome back to another episode. Ngayong araw, andito pa rin tayo ngayon sa Agdangan sa Quezon. At kasalukuyan kaming nagka-camping dito. Ito yung ating camper van. Ngayon meron tayong pag-uusapan. Marami nagtatanong sa akin kung paano nga ba yung aking electricity sa loob ng ating mini camper van. May idea na kayo na meron akong dalawang power station, parehong Bluetti. At ngayong araw ay meron akong i-introduce sa inyo bago natin gagamitin. Pinadala sa atin ng Bluetti Portable Solar Panel. So ito yung solar panel. Mukha siyang hindi solar panel, 'di ba? Pero sige, papakita ko sa inyo. Nakasanayan natin na kapag sinabing solar panel, ito yung mga typical na nilalagay sa mga bubong ng bahay, sa ibang mga camper vans ini-install sa bubong. Ito kakaiba. Yan. Yun o. So ito ang tinatawag na Bluetti Portable Solar Panel. Mukha lang siyang attache case at ganun siya kanipis. Hindi siya space consuming sa loob ng ating mga camper van. Tatanungin niyo ako kung saan ito pwedeng gamitin. Sa lahat ng klase ng power stations ng Bluetti, pwede niyo itong gamitin. Ito yung sasampulan natin na power station, Bluetti EV70 yung tawag sa model na ito. Walang kalaman-laman to, naubos to dahil ilang araw na namin ginagamit. Kung ano-ano na rin yung pinagsasaksak namin dito. Gadgets ko, rice cooker, at kung ano-ano pa na pwedeng isaksak. Lahat ng mga features dito, mapaliit man o mapalaki ng mga power stations ng Bluetti, pare-pareho lang yan. Meron mga pang USB, meron dito para sa mga saksakan ng mga electric fan, rice cooker, may mga ilaw, LCD display, at dito yung input ng ating pang charge. So dito sinasaksak ang lahat. Pwede manggaling sa cigarette charger port. At yung bago nga sa atin ngayon is itong Bluetti Portable Solar Panel. It's time na para buklatin natin itong Bluetti Portable Solar Panel. Magkabilaan, meron yan parang pang snap, kumbaga pang lock, para hindi siya bumuka dahil nga foldable ito. Kabilaan. And then dito sa ilalim, meron kayong makikitang ganito. Ang purpose nito, stand niya yan mamaya. So ang gagawin natin, bubuklatin natin. Ganyan. So apat na fold siya.
Siyempre doon nyo iharap sa merong liwanag o sikat ng araw. Hindi naman ibig sabihin na kapag solar, kapag walang sikat ng araw, hindi siya makapag-harvest ng solar energy. Ang solar na ganito is hanggat mayroong liwanag na hindi naman kailangan katirikan, is makakapag-harvest pa rin siya ng solar energy papunta sa ating mga power stations. Ang kainaman, sa sobrang tirik ang araw is mas malakas siya mag-harvest ng solar energy. Mas mapapadali yung charging ng ating mga power stations. Kumbaga, ang bilis niya humigop kaysa dun sa normal na maliwanag lang. So, yun yung pagkaibahan niya. So, pupwesto. And then dito sa gilid, nakikita nyo to. Ito ang purpose nito. Gaganon nyo lang. Ngayon, merong strap dito na pwede kang mamili kung saan mo siya i-clip ba. And then dito rin sa kabila, meron din. Yan. So meron siyang tatlong pa. Adjustable. So sakto-sakto, tirik na tirik yung araw. Salong-salon niya. Tsaka tignan niyo yung kaibahan nung ano niya, nung panel niya compared sa mga nabibili natin. Yung mga typical na solar panel. Iba siya eh. Diba? Iba siya. Ngayon, isasaksak na natin siya dito sa ating power station. Dito na rin natin ilalagay sa likuran para hindi rin mainitan yung power station kasi hindi siya po pwedeng direct sa sunlight or mainitan itong power station na to. Dito ko na siya ilalagay sa likuran. Ngayon, dito na natin malalaman kung mag-charge nga ba talaga. Di ba napagdugtong na natin to? Siguro for safety din is wag nating i-expose yung mga wiring sa init ng araw. Itago natin sila sa ilalim ng solar panel foldable board. And then saksak na natin. Titignan natin ha. Bim, nagcha-charge. Pakita mo. Ayan o. Ayan na, nagcha-charge na siya. So ayan, nakikita natin, nagcha-charge siya. Ayan, merong 145 watts charging. Ibig sabihin yung 145 din nakikita nyo, yun yung lakas ng kuryente na pumapasok dito sa ating power station gamit itong portable solar panel ng Bluetti. So consistent ang kanyang charging papasok ng solar panel. 145, bumabagsak ng 130, 135. Depende kasi yan sa init o liwanag na nasasagap itong solar panel natin. Ngayon, ano nga ba ang benepisyo ng isang portable solar panel compared sa isang typical na solar panel nating madalas nakikita kahit saan? Ang plano ko dati, si Watod, lagayin ko yan ng solar panel sa taas. Dahil wala na nga space sa taas, ito yung pinadala sa atin ng Bluetti. Pero dahil nga loaded na si Watod at wala na tayong space para sa solar panel sa taas, napakagaling ng Bluetti at itong pinadala niya sa atin. Ano ba ang benepisyo nitong portable solar panel na pinadala sa atin ng Bluetti? Lahat naman nagka-camper vans, walang may gusto na mag-park sa initan. Kapag tayo ay nakapark sa initan at yung solar panel natin is yung typical na nasa bubong, obligado tayo na mag-park sa mainit kasi nga doon tayo makakapag-harvest ng solar energy papunta sa ating mga power stations. Ngayon, ang portable, pwede mo niyang ipwesto kahit saan. Pwede tayo mag-park sa malilim, and then itong solar panel na to kasama ang ating power station is pwede siyang dalhin kung saan merong liwanag o merong sikat ng araw. Nakakapag-charge na tayo, hindi pa tayo naiinitan. Yun ang kagandahan. So sa lahat ng mga campers dyan, alam nyo na, Bluetti Portable Solar Panel.